Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Pagbabago ang naging sigaw ng lahat. Dahilan para mailuklok sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino para pamunuan ang buong bansa at ilatag ang tuwid na daan. Ngunit, ang pagbabagong inaasam ay hindi maisasakatuparan ng iisang tao lamang. Higit sa kapangyarihan ay ang pagtutulungan ng sambayanan para maabot ito. Kaya naman isang grupo ang nabuo na pinamunuan ng Ateneo de Manila University School of Government kasama ang ilang gobernador at ang namayapang kalihim na noon ay City Mayor pa lamang ng Naga City na si Jessie Robredo. Kanilang binuo ang Kaya Natin Movement, isang kampanya na may layuning isulong ang people empowerment at pagwawakas ng korupsyon sa gobyerno. Alamin natin ang buong kwento sa Country Ko sa Country Ko. Sa Mayo 2013, eleksyon na at karamihan sa mga kabataang ito first time palang boboto. Kaya naman, isang grupo ang nag-iikot sa mga kolehiyo at universidad para hikayatin silang bumoto ng mabuti, matapat at mahusay na mga lider. Ito ang Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership. Pag tinatanong namin, ano ang unang pumapasok sa isip nyo kapag sinasabi sa inyo ang salitang gobyerno? Ang sabi nila, chorus, corrupt, ganon. So, yun ang laging perception nila sa ating pamahalaan. At sabi namin, hindi naman totoo yun because in our own experiences, pwede namang hindi maging corrupt eh. Pwede namang sundin mo kung anong sinasabi ng batas at pag ginawa mo ito, hindi ka kailangang mangurakot. Hindi ka kailangang o hindi ka pwedeng mangurakot. Ganon. Merong mga parameters ng mga actions mo, merong nakaset na limitations ng mga ginagawa mo. So, yun ang sinasabi namin sa kanila na huwag namang yung husgahan lahat. After all, we believe in Kaya Natin na tayo ay isang marangal na lahi. Ang lahing Pilipino ay isang marangal na lahi na mas maraming mabuting Pilipino kesa masama. Formal na inilunsad ang Kaya Natin Movement noong July 2008 matapos ang inisyal na pagkikita ni na dating Isabela Governor Grace Padaca at dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio. At ang namayapang si Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo na nooy Mayor ng Naga City. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkakilala at nagkausap ang tatlong local government officials na naging co-founders ng Kaya Natin Movement. Si Harvey Ke ng Ateneo School of Government ang nag-organisa ng pulong na ito sa Club Filipino. Sa totoo lang, nung una nilang pagkikita, wala naman talagang intensyon bumuo ng grupo. Ang intensyon talaga ay magkwentuhan lang, makapag-usap sa isa't isa, malaman kung anong ginagawa ng bawat isa, anong mga problema. Pero nung na-feature yung pagkikita nila sa Philippine Daily Inquirer, ay maraming mga iba't ibang mga eskwelahan, iba't ibang mga grupo ang inimbitahan silang tatlo para magsalita. Nakikita natin na wala talagang record ng corruption itong mga taong ito. Di ba, lagi nating iniisip na pag nagtatrabaho sa gobyerno, sigurado magnanakaw yan, sigurado magpapayaman yan. Pero sa tatlong ito, nakita natin na marami pa palang magagaling, marami pa palang mabubuti, at marami pa palang mga leader sa ating pamahalaan na pumapasok sa gobyerno na hindi para magpayaman, pero talagang tunay na magsilbi at tumulong sa kapwa. Sa loob lamang ng 4 na taon, nakapaglatag na ng iba't ibang programa ang Kaya Natin Movement para isulong ang kanilang advocacy ng good governance, ethical at empowering leadership. Nariyan ang Caravan of Good Governance na ngayon ay isang Voters Education Caravan dahil sa nalalapit na halalan. Malapit na po ang eleksyon. Tayo po ay boboto ng taong mabuti at mahusay. Mahusay at mabuti, mga katagang galing po kay Secretary Jess Robredo. At, kagaya po sinabi ni Madam, tayo po ay mag-imbita sa ating kapwa Pilipino na bumoto rin ng matino. Kaya po binabanggit ko, isang bagay po yung
Isang bagay po yung iboto natin ang tunay na magmalasakit sa ating bansa. Ang problema lang kuminsan, pagka binoto natin sila, lahat po ay inaasahan natin sa kanila. Tayo, ikaw, hindi po ba napakaganda ng ating paksa? Kung kaya natin, para yun, kaya natin kung kakayanin mo rin. Yes, it's very possible na mas maging majority ang mga matino kesa sa mga salbahe. Kaya lang, kung hindi tayo makikipagtulungan, baka hindi natin maabutan sa generation natin. Pero pwede nating i-fast forward yan. Paano? Well, pagdating kasi ng halalan, huwag nating ipagpalit yung ating kapangyarihang pumili ng matino sa 100 pesos or a few 100 pesos or 1,000 pesos. Dahil kung yun lang ang batayan natin, ay naku, hindi tayo makakarating doon. Pero hopefully, we will have better systems sa elections. Even more than my concern for people with disability or for women, ang number one talaga na gusto ko ipaglaban ng electoral reforms dahil ako ay saksi sa katotohanan na maglagay ka lang ng kahit isa o dalawang matinong tao sa isang gobyerno, ang laki-laki na ng magagawa nila. One person can make a difference. Kita naman natin na Pangulo natin ngayon, yan. Example yan ng isang tapat, mahusay at magaling na pinuno, si Pangulong Noynoy Aquino. In fact, si Pangulong Noynoy, tinatawag namin honorary Kaya Natin Champion. So, noong 2010, nung nagkaroon kami ng celebration ng anniversary ng Kaya Natin, dumalo si Presidente at doon ay ginawaran namin siya bilang honorary champion ng Kaya Natin. So, hindi malayo na nakahalal na nga tayo ng presidenteng magaling, mabuti at tapat, di ba? So, hindi siguro mahirap na makakahalal din tayo na magiging darating ang panahon na karamihan ng ating mga leader sa ating pamahalaan ay magiging Kaya Natin champions na rin. Nakagawa na ng 2 libro ang Kaya Natin Movement na kung saan ginanap ang book launching ng Volume 2 noong December 2011. Ang naturang libro ay may pamagat na The Kaya Natin Champions, Effective and Empowering Leadership with Integrity. Dito sa Barangay Pansol sa Quezon City, binigyan atensyon din ang programang pangkalusugan lalo na ang mga buntis. Mayroong libreng check-up at consultation sa doktor ang mga nagdadalang tao tuwing Sabado. Sa kabuuan ng pagbubuntis, bibigyan sila ng libreng bitamina at bago naman manganak ay hinahandugan ng newborn kit. Para naman sa health workers, isinasailalim sila sa trainings upang maging mas epektibo at mapangalagaan ng husto ang mga nagdadalang tao. Kaya Natin is also very well known for the statements that we make about the most important issues in the country. So kung merong mga issues about the things happening, like may kontrobersiya sa gobyerno, may kontrobersiya tungkol sa weteng, sa mga anomalous deals, ganyan. Our stand on peace and order. As the need arises, we come up with our stand as a group. And we are very happy that we have reached such a point when people listen to us. And there are times nga na kung wala pa kaming sinasabi, they seek us out. Yung ganyan. Na naging ano na, anong masasabi kayo ng Kaya Natin dito? For me, that's quite an accomplishment for people to be listening to us. Naniniwala ang Kaya Natin Movement na hindi lamang dapat iasa sa pamahalaan ang pagbabago. Kailangan ng ating mga lider ng tulong at partisipasyon ng mamamayan, mapakabataan, guro, doktor, abogado, manggagawa, kahit sinong Pilipino. Nandito na ang pangarap ng mabuti at tapat na pamamahala. Doon sa mga gusto sumali sa Kaya Natin, pwede kayong pumunta sa aming website. Meron kaming website, kayanatin.org. Meron din kaming mga Facebook at Twitter. Pwede nyo hanapin sa Facebook yung Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership o sundan kami sa Twitter, twitter.com/kayanatin. Doon sa mga hindi mahilig sa internet, pwede din kayo tumawag sa amin. Numerong 433-1440 para kung gusto niyo maging miyembro at gusto niyo umattend ng mga activities ng Kaya Natin.
Sana ay maging kapartner namin kayo sa pagkakaroon ng mas mabuting Pilipinas. Ako si Grace Padaka at ang masasabi kong country ko sa country ko ay gamitin kung anuman ang mayroon akong kakayahan o talino o katangian para iambag sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas. Ako si Harvey Ke at ito ang country ko sa country ko. Kaya natin!